start ni Sir Mike. Massive shoutout sa kanya. Link in the description tayo. Bomba mode. So pag sinabi mong bagong motor, syempre hanapin natin yung kay Kawasaki Wheeltech of Davao yan. Right in front of you is the Kawasaki ZX25R SE. This is the different color na. Actually may mga bago sa kanila, babanggitin natin later on. But before anything else, you know how it goes. Let's give it a focus. Biggest difference nila when it comes to the SE and standard version is the quick shifter. Syempre si SE meron bidirectional po siya, and ang kanyang engine displacement 250cc, dual overhead cam, 16 valves, and meron siyang 6-speed manual. Ang kanyang power 44 horses with 21.1 Nm of torque. 184 kilograms ang kanyang wet weight. By the way, minus 2 kilograms po tayo pagdating sa wet weight kung bibilin nyo si 25R standard. With a 15-liter gas tank capacity, ng kanyang fuel consumption, 25 to 30 km per liter. Seat height, 785 mm. I'm very sure of that na mapa-flat foot ko siya kasi owner tayo ng ayan. Doon si Kawasaki, pagdating sa kanilang Ninja, it's always seat height approachable kahit yung mga Ninja series nila at mga ZX nila. Yun nga lang, kay Ninja 400 medyo angat, kay ZX25R, super naman. So ito po yung another difference nila, my dear friends, adjustability sa kanyang shock. Pero pagdating sa display and everything, makikita natin ganito po. So ayan, may range siya, and kung i-adjust mo dito, may road, adjust ulit, may sport. Ayan, tatlo siya. May lap din po tayo. Hazard light on this part. Almost everything completely. Ayan, my dear friends. Kapag double click, ayun, yung settings niya po. Radiology. Radiology. Ayan, radiology. Pwede siya i-on. Pwede siya i-on. Pag ma-on to, kukonect sa cellphone using the radiology app. Alright. And still, one of the best tech coming off from Kawasaki. Ngayon, proceed naman po tayo sa lights. Kapag naka-start ganyan, and kapag naka-high beam or pass switch, ayan o, ganda talaga eh. Damn! And ang kanyang turn signals, although naka-bulb pa rin siya, may style na yung kanyang turn signal para hindi siya yung tipong masyadong maliwanag. Tamang-tama lang sa mata kumbaga. And this is what I like about the ZX25R comparing to Ninja 400. Ayan o, meron siyang hazard light. Tignan na lang din natin sa likod. One of the most simplistic and most beautiful tail light na makikita mo coming off from Kawasaki. So, ayun po, pagdating sa kanilang seat, ay sisinaga ng araw. Ang ganda ang kalidad. So ayan po, maganda yung kanyang seat, my dear friends. I love it. And para sa akin, it's either black or this one. Para kasing iba yung dating niya kapag naka-color gray or dark color aside from the green color. And sadly, my dear friend, hindi na po available sa 2024 ang kanilang green color, but this one, my dear friends, menacing pa rin yung kanyang dating. Napakaganda talaga. Natin dito. Yan, ganda talaga eh. And although I'm not a big fan of yung tipong may butas sa gitna, pero sabi daw nila, so for the performance, so ayan, may ram air siya sa harapan. And napakita ko na rin po sa inyo yung lights kanina. They're all the same. Ang pinagkaiba lang, like I said a while ago, is the quick shifter and yung adjustability ng kanyang front fork. Dito po kasi may adjustable na with preload po. Meron siyang dual channel ABS, Kawasaki traction control. Wala siyang USB port na po. So design wise, still one of the most beautiful. And I like the design on this part as well. Titignan nyo po, ayan. Maganda yung daluyan ng kanyang hangin. I like it. The tank, beautifully done as well. The paint job, mo may kakaila si Kawasaki dyan. Sobrang galing at saka kalidad ng kanilang paint job. Even along with the plastics. Medyo low-key din ang kanilang decals, my dear friends.
Hindi siya yung tipong masyadong halata unless lapitan mo na, hindi ka pala. Pero kung titignan mo on this part, ayun, parang paint job lang din siya. And kung titignan nyo ayan may variation siya ng kulay. Depende sa dapo ng ilaw na makikita mo. So, plastic on this part with a glossy paint job. And plastic on this part with, ayan po, may butas din siya. Ayan, 4. Alright. And adjustability sa kanyang brake lever, 1 up to 5. 1 to 4 naman kay clutch lever, may difference. Ayan. Malambot siya. So, ito din yung lamang niya kay standard. Meron siyang slider. And also, ayan talino ng pagkakagawa. Detachable ang kanyang clean peg. So, kung gusto mong gawing race bike, pagkaanin yung motor, tanggalan mo dito. And easy access din po tayo sa ating catalytic and sa ating exhaust. Ayan po, makikita nyo naman. Nabigyan na rin natin ng vlog dyan si Ninja 400. Halos pare-pareho lang sila ng setting pagdating sa sport bike ni Ninja. So, ayan. Mabilis pagkaanin. Mabilis din i-tail tidy. Ayan. And one of the most clean and pointy po na tail light na makikita. I love also the fender on this part. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, 120mm po siya. It's definitely a sport bike, hindi pwede panlupa. Ang kanyang caliper, may branding ng Kawasaki. Dunlop Sport Max po tayo pagdating sa kanyang tires with 17 sa kanyang harapan, 110, 70. Sa may likuran naman, 150, 60. And yung potential ng kanyang tires, sa tingin ko pwede pa makakaba sa may likuran. So ayan, when it comes to the pricing, etong dalawang motor na to, still I consider na affordable siya in its price point kasi nga may tech siya and filled din siya na riding aid kumbaga. Si 25R, standard naka dual channel ABS, meron siyang almost everything ni SE except the adjustability of suspension and also yung quick shifter. So, ang kanyang presyo, 393,000 Philippine pesos po. And ang presyo naman ni 25R SE, 443,000 Philippine pesos. And they're available here in Kawasaki Wheeltech of Davao City. Link in the description tayo, and if you need anything, contact nyo na lang po sila. What? What did you say? The fireman dad. Spider Cat? Fight dad. Be gentle with the cat, ha? Not a toy.